Kinuha mo ang pera, ang dignidad ko, at ang pambayad sa ospital ng sarili nating anak. Habang nagpapakasarap si Dante sa yakap ng kabit sa first-class flight patungong Australia, nakaluhod si Len sa malamig na sahig, yakap ang may sakit na anak. Ang inakala nilang katapusan niya ay simula ng malagim na pagbangon. Paano wawasakin ng inang inalipusta ang imperyo ng asawa bago pa ito makatapak sa lupang pangako? Kinuha mo ang aking dignidad at ang kaisa-isang pambayad sa ospital ng ating anak. Habang nagpapakasarap si Dante sa yakap ng kanyang kabit sa pambihirang biyahe patungong Australia, nakaluhod si Len sa malamig na sahig, yakap ang anak nilang nag-aagaw buhay. Ang inakala nilang katapusan ng isang martir na misis ay simula lamang ng isang malagim na pagbangon. Paano wawasakin ng isang inang walang makapitan ng imperyo ng asawang taksil bago pa man ito makatapak sa lupang pangako? Unang kabanata, hayaan mo na ang tangang Len na iyan. Ang mahalaga, nakapag-withdraw ka na ba ng pera para sa bibilhin ninyong bahay ni Stella sa Melbourne? Ang boses ng kanyang biyena na si Doña Carmen ay malinaw na umalingaw-ngaw mula sa maliit na speaker sa ibabaw ng mesa. Hindi sinasadyang naiwang bukas ang koneksyon ng telepono ni Dante na nakapatong sa kama. Sa mga sandaling iyon, maingat at puno ng pagmamahal na tinutupi ni Len ang mga makakapal na jacket ng kanyang asawa. Ipinasok niya yon sa maleta bago dahan-dahang nagwisik ng pabangong paborito nito bilang paghahanda sa inaakala niyang pinakamahalagang business trip nito sa ibang bansa para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Ang bote ng pabango ay tila naging kasing bigat ng tingga at tuluyang dumulas mula sa kanyang mga nanginginig na daliri. Hindi ito nabasag pagbagsak sa alpombra, ngunit ang puso ni Len ay tila nahulog mula sa isang napakataas na bangin at nadurog sa malamig na sahig. Nanigas ang kanyang mga binti, tila may isang makapal at magaspang na tinik na bumara sa kanyang lalamunan. Pumipigil sa anumang hagulgol na nais kumawala. Sa bawat hakbang niya palapit sa telepono ng asawa, ay parang nilalakad niya ang nakapapasong baga. Nanginginig ang kanyang hintuturo nang buksan niya ang aplikasyon ng bangko na madalas nitong iniiwang bukas. Ang kanyang mga mata, na kanina lamang ay puno ng pag-asa, ay nanlaki at unti-unting nilamon ng mainit na luha. Ang pondo. Ang nag-iisang pondong inilaan niya mula sa kanyang sariling mana para sa nalalapit na operasyon sa puso ng kanilang 5 taong gulang na anak na si Maya. Ang numero sa screen ay nagpapakita ng isang malaking 0. Wala nang natira. Ninakaw ng mismong ama ang dugong magbibigay buhay sa sarili nitong anak. Ang himig ng isang masayang sipol ay umalingaw-ngaw mula sa banyo, kasabay ng pagtigil ng lagaslas ng tubig. Mabilis na pinunasan ni Len ang mga luhang nagbabadyang tumulo at lumikha ng mantsa sa kanyang pisngi. Ibinalik niya ang telepono sa saktong ayos nito sa ibabaw ng kama. Nang lumabas si Dante, basang-basa ang buhok at may kislap ng pananabik sa mga mata, sinalubong siya ng tahimik na pag-aayos ng kanyang asawa. Ayos na ba ang mga gamit ko, hon? Tanong ni Dante habang nagsusuklay sa harap ng salamin. Walang bahid ng konsensya sa mukha. Kailangan kong makaalis agad. Alam mo na, para sa kinabukasan natin at ni Maya itong pagpapalawak ng negosyo sa Australia. Lahat ng ito para sa inyo. Dahan-dahang inayos ni Len ang lukot sa balikat ng suot nitong jacket. Ang mga daliri niya ay dumampi sa tela, hindi na udyok ng bulag na pag-ibig at pagsisilbi, kundi isang tahimik na pamamaalam sa isang lalaking tuluyan nang namatay sa kanyang puso. Walang natitirang emosyon sa kanyang tinig. Lahat ng kailangan mong dalhin ay nasa loob na. Wala na akong itinira, mahinang sagot ni Len na may 2 kahulugan na hindi kailanman maiintindihan ng kaharap. Kinuha ni Dante ang kanyang pasaporte at sa halip na ilagay sa nakabukas na bag, ay mabilis itong isinilid sa panloob na bulsa ng kanyang coat na tila may pilit na itinatago. Isang malamig at mabilis na halik sa noo
ang iginawad niya kay Len bago hilahin ang maleta palabas ng pintuan. Ang malakas na paglapat ng pinto ng taxi sa labas ng bahay ay tila isang mabigat na tuldok sa isang mahabang dekada ng panlilinlang. Naiwan si Len na nakatayo sa gitna ng madilim nilang sala. Mula sa itaas ng hagdan, narinig niya ang mahina at hirap na pag-ubo ni Maya, sinusundan ng paghikbi ng bata dahil sa paninikip ng dibdib. Pumikit si Len ng mariin. Kasabay ng pagtulo ng kanyang luha ay ang pagtalim ng kanyang paningin. Wala nang puwang, ang kahinaan. Kinuha niya ang kanyang telepono at pinasadahan ng mga pangalan hanggang sa huminto ang kanyang nanginginig na daliri sa isang numerong 5 taon na niyang iniiwasang tawagan. Attorney Gabriel, paano niya isasalba ang nag-aagaw buhay niyang anak kung ang mismong haligi ng kanilang tahanan ay ang siyang sumira nito? At sapat ba ang natitirang 8 oras bago lumapag ang eroplano ni Dante upang bawiin ng isang inang nasugatan ang lahat ng ninakaw sa kanya? 2 kabanata sa loob ng isang tahimik at malamig na opisina sa gitna ng Makati. Tanging ang liwanag mula sa isang lamp sa ibabaw ng mesa ang nagbibigay buhay sa silid. Si Attorney Gabriel, o Gab sa kanyang mga kaibigan, ay nakatitig sa tambak ng mga dokumento, ngunit ang kanyang isip ay tila lumilipad sa malayo. Sa gitna ng katahimikan, ang pagyanig ng kanyang telepono sa ibabaw ng matigas na kahoy ay lumikha ng isang tunog na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Nang makita niya ang pangalang Len sa screen, tila huminto ang mundo para kay Gab. 5 taon. 5 taon niyang dinala ang sugat ng pag-ibig na hindi kailanman naisambit. Ang sakit ng pagpapaubaya sa babaeng inakala niyang masaya sa piling ng iba. Mabilis niyang kinuha ang telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Len, napatawag ka. May nangyari ba? Ang tanging sumagot sa kabilang linya ay ang tunog ng mabibigat na paghinga at ang gumaralgal na hikbi na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang basag na puso. Gab. Gab, tulungan mo ako. Kinuha niya ang buhay ni Maya. Kinuha niya ang lahat. Hindi na nag-atubili si Gab. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan na humahampas sa salamin ng kanyang sasakyan, mabilis siyang nagmaneho patungo sa bahay ni Len. Ang bawat patak ng ulan sa bubungan ng kanyang kotse ay tila sumasabay sa kaba sa kanyang dibdib. Pagdating niya, natagpuan niya si Len na nakaupo sa sahig ng sala, maputla at tila isang aninong nawala ng direksyon. Ang mga papel ng bangko ay nakakalat sa kanyang paligid, mga ebidensya ng isang krimeng ginawa sa ngalan ng pag-ibig. Lumapit si Gab at dahan-dahang lumuhod sa harap ni Len. Hindi siya agad nagsalita. Hinayaan niya ang katahimikan na maging pansamantalang proteksyon sa gitna ng unos. Kinuha niya ang kanyang jacket at maingat na ipinatong sa mga nanginginig na balikat ni Len. Huminga ka, Len. Nandito na ako. Hindi kita pababayaan. Mahina, ngunit matatag niyang sabi. Ang init ng kanyang presensya ay tila isang maliit na apoy sa gitna ng nagyayelong gabi. Ipinakita ni Len ang mga dokumento. Sa bawat salitang binabasa ni Gab, ang kanyang mga panga ay nagngangalit sa galit. Ang perang ito ang iniwan ng mga magulang mo para sa iyo, di ba? Ito ang pondong dapat ay para sa operasyon ni Maya. Tumango si Len. Ang mga luha ay muling dumadaloy. Ginamit niya ang tiwala ko para makuha ang access sa accounts. Akala ko, para sa negosyo namin. Pero dinala niya lahat sa Australia, Gab. Kasama ang babae niya at ang biyenan ko. Alam niya ang lahat. Tiningnan ni Gab ang kanyang relo. Mag-aalauna na ng madaling araw. Nakaalis na ang eroplano ni Dante. Mayroon tayong 8 oras bago siya lumapag sa Melbourne. 8 oras para pigilan ang tuluyang paglaho ng perang yan. Ipinaliwanag ni Gab ang kanyang plano. Dahil ang puhunan ng kumpanya ay nanggaling sa premarital asset o inheritance ni Len, may karapatan siyang bawiin ang kontrol nito kung mapapatunayang may naganap na pandaraya. Ngunit hindi ito magiging madali.
Kailangan nilang makuha ang pirma ng isang hukom para sa isang emergency injunction na magpapahinto sa anumang wire transfer palabas ng bansa. Gab, kaya ba natin? Tanong ni Len. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may bahid na rin ng determinasyon. Gagawin natin ang lahat, Len. Hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa buhay ni Maya at sa dignidad mo na tinapakan nila. Sagot ni Gab habang inililigpit ang mga dokumento. Tumayo siya at inabot ang kamay kay Len. Kailangan nating kumilos ngayon din. Sa sandaling iyon, ang damdamin ni Gab na matagal na niyang ibinaon ay muling nag-alab. Hindi bilang isang lalaking nagnanais umagaw sa asawa ng iba, kundi bilang isang tagapagtanggol ng babaeng karapat-dapat sa lahat ng pagmamahal sa mundo. Ang bawat tingin niya kay Len ay puno ng paghanga sa katatagan nito sa gitna ng pagkawasak. Habang naghahanda silang umalis, isang biglaang liwanag mula sa labas ng bahay ang tumama sa kanilang mga mata. Sinundan ito ng isang malakas at sunod-sunod na pagkatok sa pintuan na tila nais itong wasakin. Ang tunog ng mararahas na boses sa labas ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Len, buksan mo ang pintong ito. Huwag kang magmagaling sa loob ng pamamahay ng anak ko. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang matalas na patalim na humiwa sa hangin. Kasunod nito ay ang mabibigat na yabag ng mga lalaking kasama niya. Ang takot na sandaling nawala ay muling bumalik sa mukha ni Len. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na humarang si Gab sa pagitan niya at ng pintuan. Manatili ka sa likod ko, Len, utos ni Gab. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng awtoridad. Ang gabi ay tila mas lalong nagdilim at ang labanan na akala nila ay nasa loob lamang ng mga dokumento at bangko ay biglang naging isang harapan na puno ng panganib. Ikatlong kabanata ang marahas na pagbukas ng pinto ay naglikha ng isang ingay na tila isang babala ng paparating na sakuna. Sa gitna ng liwanag mula sa pasilyo, nakatayo ang figura ni Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay nababalot ng puot at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Len. Sa likuran niya ay dalawang lalaking may malalaking pangangatawan na tila mga aninong handang sumunod sa bawat utos ng kanilang amo. Napakalakas ng loob mong magpapasok ng ibang lalaki sa pamamahay ng anak ko habang wala siya. Ang sigaw ni Doña Carmen ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Humakbang siya papasok. Ang bawat pagdiin ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang pagtapos sa anumang kapayapaang natitira sa loob ng bahay. Hindi natinag si Gab na natili siyang nakatayo sa harap ni Len. Ang kanyang mga bisig ay nakaharang bilang proteksyon. Doña Carmen, mawalang galang na po. Ngunit ang bahay na ito ay nakapangalan kay Len at narito ako bilang kanyang legal na kinatawan. Isang mapait at nakangingiping tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Legal na kinatawan o baka naman kalaguyo? Huwag mo akong lokohin, Len. Ibigay mo sa akin ang titulo ng bahay na ito. Tumawag si Dante bago siya sumakay ng eroplano. Sinabi niyang kukunin ko ang lahat ng mahahalagang papel dito dahil hindi ka na mapagkakatiwalaan. Lumapit si Doña Carmen kay Len. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila naging lason sa hangin. Isang hamak na asawa ka lang, Len. Isang katulong na pinakasalan ng anak ko dahil sa awa. Huwag kang magmagaling. Natural lang sa mga lalaki na maghanap ng bago, lalo na't naging losyang at nakakabagot ka na. Isang malaking pagkakamali ang pagpapakasal niya sa iyo. Ang bawat salita ay tila isang latigo na humahagupit sa pagkatao ni Len. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na yumuko at umiyak, naramdaman ni Len ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang galit na hindi na kayang pigilan ng anumang pasensya. Hindi pa nakontento ang matanda. Binalaling niya ang kanyang paningin sa maliit na sofa kung saan mahimbing na natutulog si Maya, ang batang walang malay sa kaguluhang nagaganap. Nakita ni Doña Carmen ang kumikinang na gintong kuwintas sa leeg ng bata. Ang huling alaala
mula sa yumaong ama ni Len. Kahit man lang itong kuwintas ay mabawi ko para sa anak ko. Hindi ito nararapat sa isang batang sakitin na pabigat lang sa pamilya namin. Mabilis na kumilos ang matanda patungo sa bata. Ang kanyang mga daliri ay tila mga kuko ng lawin na handang manakmit. Doon na sumabog ang lahat. Sa isang iglap na wala ang takot sa mga mata ni Len. Bago pa man mahawakan ng matanda ang kanyang anak, mabilis na humarang si Len. Ang kanyang kamay ay humawak ng mahigpit sa braso ni Doña Carmen, sapat na lakas upang mapatigil ito. Huwag na huwag mong duringan ang anak ko. Ang boses ni Len ay hindi na nanginginig. Ito ay naging malamig, matalim at puno ng awtoridad na hindi pa naririnig ng sinuman mula sa kanya. Ano? Naglalakas loob kang saktan ako? Ang boses ni Doña Carmen ay tumaas sa galit. Itinaas niya ang kanyang kamay upang sampalin si Len, ngunit mas mabilis ang naging tugon ng nasugatang ina. Ang tunog ng palad ni Len na tumama sa pisngi ng kanyang biyenan ay tila isang kulog na nagpatahimik sa buong silid. Napahawak si Doña Carmen sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang gulat. Sa mahabang panahon ng kanyang paghahari-harian, ngayon lang siya may nakatapat na lumaban. Lumayas kayo sa bahay ko, utos ni Len. Ang bawat salita ay may bigat ng isang pinal na hatol. Hindi mo na ako alipin, Carmen, at hinding-hindi mo na muling masasaktan ng anak ko. Ang bahay na ito, ang bawat kusing na ninakaw ng anak mo ay babawiin ko. Nais pang sumugod ng mga bodyguard ni Carmen, ngunit mabilis na humakbang si Gab sa gitna. Isang hakbang pa at sisiguraduhin kong sa kulungan kayo magpapalipas ng gabi. Mayroon kaming mga CCTV camera at ang pananakit sa isang menor de edad at trespassing ay sapat na upang mabulok kayo sa rehas. Sa ilalim ng matalas na titig ni Gab at ang bago at nakapangingilabot na katatagan ni Len, walang nagawa si Doña Carmen kundi ang umurong. Ang kanyang mukha ay namumula sa hiyang hindi niya kailanman inasahan. Pagsisihan mo ito, Len. Sisiguraduhin kong mamamatay kayo sa gutom ng anak mo. Ang huling hiyaw ng matanda bago siya itinulak palabas ni Gab. Nang sumara ang pinto, tila nawala ng lakas ang mga tuhod ni Len. Napasandal siya sa pader, ang kanyang dibdib ay mabilis na nagbababa taas. Ngunit sa kabila ng pagod, may isang pakiramdam ng kalayaan na nagsisimulang mamukadkad sa kanyang puso. Dahan-dahang lumapit si Gab sa kanya. Hindi niya hinawakan si Len, sa halip ay tumayo lamang siya sa malapit. Sapat na distansya upang maramdaman ni Len na hindi siya nag-iisa. Matapang ka, Len. Iyan ang kailangan mo para sa laban na ito. Napatingin si Len sa kanyang sariling palad. Ito ay namumula pa rin. Isang paalala na ang panahon ng kanyang pananahimik ay tuluyan ng natapos. Hindi na sila makakabalik, Gab. Sisiguraduhin ko iyon. Habang pinagmamasdan ni Len ang payapang mukha ng kanyang anak na si Maya, muli niyang naalala ang oras. Ang bawat sandaling lumilipas ay isang hakbang palayo ng eroplano ni Dante. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Ang galit na itinanim ni Dante at Carmen ay naging punla ng isang determinasyong walang sinuman ang makakatibag. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda, isang bagay ang napansin ni Gab sa sahig, malapit sa pintuan. Isang maliit na itim na notebook na nahulog mula sa bag ni Doña Carmen sa gitna ng kaguluhan. Sa loob nito, may mga nakasulat na numero at isang pangalan na hindi pamilyar kay Len. Ika-4 na kabanata. Ang bawat segundo ay tila isang mabigat na pintig ng puso na bumabasag sa katahimikan sa loob ng sasakyan ni Gab. Sa gitna ng dilim at malakas na buhos ng ulan na tila walang balak tumigil, ang mga wiper ng sasakyan ay walang pagod na humahawi sa tubig. Animoy nagsusumikap na linisin ang labanang kinakaharap ni Len. Sa tabi niya, si Gab ay seryosong nakatitig sa daan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela habang ang kanyang isipan ay abala sa mga legal na hakbang
na kailangan nilang gawin. Nahanap ko na ang huling transaction, Len. Basag ni Gab sa katahimikan. Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit may halong pagmamadali. Mayroong pending transfer na 2 milyong piso. Nakatakdang pumasok ang pera sa isang luxury car showroom sa loob ng ilang oras. Mukhang ito ang regalo ni Dante sa kanyang ina bilang kabayaran sa pananahimik nito. Napakuyom ang mga palad ni Len. 2 milyong piso. Iyon ang halagang sapat na sana upang masigurado ang operasyon at paggaling ni Maya. Ngunit ngayon ay gagamitin lamang para sa isang materyal na bagay na wala namang halaga kumpara sa buhay ng kanyang anak. Ang poot ay muling nag-alab sa kanyang dibdib, ngunit pinalitan niya ito ng determinasyon. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang malaking gate ng isang tahimik na subdivision. Dito nakatira si Judge Morales, isang matandang kaibigan at mentor ni Gab sa larangan ng batas. Kailangan nilang makuha ang lagda nito para sa isang emergency injunction. Habang naglalakad sila patungo sa pintuan ng bahay ng hukom, ang malamig na hangin ay humahalayay sa balat ni Len, ngunit hindi niya ito alintana. Sa loob ng opisina ng hukom, napilitang ilahad ni Len ang bawat detalye ng panloloko ni Dante. Ang bawat salita ay tila pagpunit sa isang sariwang sugat. Ang pagkakaalam sa kabit, ang pagkuha sa pondo ng anak, at ang balak na pag-iwan sa kanila sa gitna ng kawalan. Hukom, hindi lang ito tungkol sa pera ng kumpanya, sabi ni Len. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng paninindigan habang nakatingin sa mga mata ng matanda. Ito ang buhay ng anak ko. Ninakaw niya ang pagkakataon ng isang bata na mabuhay ng normal. Makikita ang awa at paghanga sa mga mata ni Judge Morales. Matapos suriin ang mga dokumentong inihanda ni Gab, kinuha niya ang kanyang panulat at nilagdaan ng utos ng korte. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Len. Hawak na nila ang sandata, ngunit ang hamon ay kung paano ito gagamitin sa lalong madaling panahon. Bumalik sila sa sasakyan. Sa sandaling iyon, napansin ni Gab ang panginginig ng mga balikat ni Len. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng emosyong kanyang dinadala. Inabot ni Gab ang thermostat ng sasakyan at itinaas ang sapat na init upang guminhawa si Len. Mula sa console box, kinuha niya ang isang thermos na naglalaman ng mainit na chocolate at ibinigay ito sa kanya. Inumin mo muna ito, Len. Kailangan mong maging malakas para sa susunod na hakbang, malambing na sabi ni Gab. Ang simpleng pagkilos na ito, ang pag-aalaga na hindi humihingi ng kapalit, ay nagparamdam kay Len ng isang uri ng init na matagal na niyang hindi nararanasan sa piling ni Dante. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging isang sandali ng paghilom, isang golden moment kung saan ang tiwala ay muling nabubuo. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Ang telepono ni Gab ay biglang umilaw. Isang text message mula sa isang contact sa loob ng bangko. Attorney, sinusubukan ng branch manager na i-bypass ang system. Meron silang backdoor access para sa mga priority clients gaya ni Dante. Kung hindi natin maipapadala ang fax sa main office sa loob ng 5 minuto, tuluyan nang mawawala ang 2 milyong piso. Mabilis na pinatakbo ni Gab ang sasakyan patungo sa pinakamalapit na satellite office, kung saan maaari silang magpadala ng dokumento ng direkta sa headquarters ng bangko. Ang bawat segundong lumilipas ay tila 1 milyang layo ng kanilang kalaban. Ang ulan ay mas lalong lumakas. Animoy nakikipagsabwatan sa oras upang hadlangan sila. Pagdating sa opisina, mabilis na ipinasok ni Gab ang dokumento sa fax machine. Ang tunog ng makina habang ini-scan ng papel ay tila isang mabagal na paghila sa pasensya ni Len. Nakatitig siya sa monitor ng kanyang laptop kung saan naka-log-in ang account ni Dante na binabantayan nila. 70% na ang progress ng transfer, Gab. Bulong ni Len. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. 75, 78. Ang screen ay biglang nag-load. Ang loading circle ay tila umiikot ng walang katapusan
Bit-bit ang kapalaran ng buhay ni Maya at ang huling pagkakataon ni Len na makamit ang hustisya. Ngayon na, Gab, ipadala mo na. Sa huling segundo bago maging berde ang transfer button sa screen, ang fax machine ay naglabas ng mahabang tunog, hudyat na natanggap na ng main office ang utos ng hukom. Ang screen ng laptop ay biglang nagbago. Sa halip na transfer successful, ang lumabas sa malalaking pulang titik ay account frozen, transaction cancelled by court order. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Napasandal si Len sa upuan. Ang kanyang mga mata ay napikit ng mariin habang ang mga luha ng ginhawa ay tuluyang umagos. Nagawa nila. Napigilan nila ang huling pagnanakaw. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, isang bagong abiso ang lumitaw sa screen ng laptop ni Len. Isang automated email na galing sa airline system ni Dante. Flight PR-209 has officially entered Australian airspace, landing in 60 minutes. Ang laban sa lupa ay tapos na. Ngunit ang pinakamalaking pasabog ay naghihintay kay Dante sa sandaling tumapak ang kanyang mga paa sa lupang pangako na akala niya ay kanyang paraiso. Sa loob ng marangyang cabin ng first class, ang ingay ng makina ng eroplano ay tila isang malayo at banayad na huni na nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan at seguridad. Malayo sa ulan, malayo sa ingay ng Maynila, at malayo sa mga problemang iniwan ni Dante. Ang malamig na baso ng champagne sa kanyang kamay ay kumikinang sa ilalim ng maliliit na ilaw ng cabin. Ang bawat bula nito ay tila sumasalamin sa kanyang tagumpay. Cheers, Hon! Para sa bagong buhay natin sa Melbourne, nakangiting sabi ni Stella habang nakasandal sa malambot na upuan. Marahan niyang hinahaplos ang kanyang tiyan na bahagya ng bumubukol. Ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik sa mga mamahaling bagay na naghihintay sa kanila sa kabilang panig ng mundo. Uminom si Dante, ang kanyang labi ay gumuhit ng isang mapagmataas na ngiti. Sabi ko sa'yo, Stella, hindi kita pababayaan. Doon, wala nang makikialam sa atin. Walang Len na magpapaalala sa akin kung gaano ako nagsimula sa hirap. Ang kailangan ko ay isang reyna, hindi isang katulong na marunong lang maglaba at magluto. Tumawa si Stella, isang tunog na puno ng pangungutya para sa babaeng naiwan nila. Nakakaawa rin si Len, no? Siguradong na ngayon ay umiiyak na yon habang binibilang ang mga barya sa pitaka niya. Akala siguro niya ay habang buhay kang magtitiis sa kabagutan niya. Hayaan mo siya, sagot ni Dante. Sabay kumpas sa isang flight attendant. Ang mga taong gaya ni Len ay ipinanganak para maglingkod at magsakripisyo. Hindi sila marunong mag-enjoy sa buhay. Ang mahalaga, nakuha ko na ang dapat kong makuha mula sa kanya. Tapos na ang gamit niya sa akin. Dahil sa sobrang kumpiyansa, kinuha ni Dante ang in-flight shopping catalog. Itinuro niya ang isang mamahaling designer handbag na gawa sa balat ng ostrich na nagkakahalaga ng libo-libong dolyar. Gusto mo ito, Stella? Isang regalo para sa magiging anak natin. Kinuha ng flight attendant ang kanyang credit card. Habang hinihintay ang pagproseso ng bayad, ang puso ni Dante ay tila tumatambol sa himig ng kanyang kayabangan. Ngunit ang inaasahang tunog ng pag-apruba ay hindi dumating. Sa halip, ang flight attendant ay bumalik na may bakas ng pagkalito sa kanyang mukha. Sir, pasensya na po. Ang transaction niyo ay hindi na-approve. Maaari po bang sumubok tayo ng ibang card? Mahinahon at magalang na paliwanag ng staff. Nangunot ang noo ni Dante. Bahagyang naramdaman niya ang pagkahiya dahil sa harap ni Stella ay nagkaroon ng aberya. Baka mahina lang ang signal niyo rito sa ere. Subukan mo ulit. O kaya ay gamitin mo itong isa ko pang card. Imposibleng walang pondo iyan. Muling sumubok ang attendant, ngunit pagkalipas ng ilang sandali, muli itong bumalik na may parehong sagot. Sir, parehong declined ang inyong mga card. Ang sabi sa system ay Contact Issuing Bank. Napakawalang kwenta naman ang service niyo rito. Bulyaw ni Dante, sapat na lakas upang mapatingin ng ilang pasahero.
Ngunit sa loob-loob niya, isang malamig na kaba ang nagsisimulang gumapang sa kanyang batok. Huwag na muna. Baka may maintenance lang ang bangko ko sa Pilipinas. Paglapag natin, aayusin ko yan. Humarap si Dante kay Stella na ngayon ay tila nawala ang ngiti sa mga labi. Ang mga mata ni Stella ay hindi na puno ng paghanga, kundi ng pagdududa. Alam ni Dante ang ugali ni Stella. Narito ito dahil sa ginhawang maibibigay niya. At sa sandaling ang ginhawang yon ay mabulaga, alam niyang magbabago ang ihip ng hangin. Wala lang yun, Hon. Siguradong system error lang, paniniguro ni Dante. Bagamat ang kanyang sariling kamay ay bahagyang nanginginig habang hinahawakan ang baso ng champagne. Ang mga ulap sa labas ng bintana ay tila nagiging mas madilim habang ang eroplano ay nagsisimulang bumaba para sa kanilang paglapag. Ang boses ng piloto ay umalingaw-ngaw sa buong cabin. Nagpapahayag na sila ay nasa himpapawid na ng Australia. Ladies and gentlemen, we are now beginning our descent into Melbourne Tullamarine Airport. The local time is 6:30 in the morning. Please ensure your seatbelts are securely fastened. Habang ang mga gulong ng eroplano ay naghahandang tumama sa semento ng runway, si Dante ay nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa bintana. Ang refleksyon ng isang lalaking akala ay nakuha na ang lahat, hindi alam na sa bawat pag-ikot ng gulong ng eroplano ay mas lalong lumalapit ang kanyang pagbagsak sa isang impyernong hindi niya kailanman inasahan. Sa Pilipinas, si Len ay nakatayo sa tapat ng bintana ng ospital, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Ang liwanag ng umaga ay tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na ngayon lang niya naramdaman. Ang digmaan ay nag-uumpisa pa lamang, ngunit sa unang pagkakataon, siya na ang may hawak ng alas. Ang liwanag mula sa monitor ng laptop ay nagpapakita ng isang listahan ng mga nakabinbing transaksyon na tila mga numerong walang kaluluwa, ngunit para kay Len, ang bawat digit ay katumbas ng pawis at dugo ng kanyang mga magulang. Sa gitna ng listahan, isang pangalan ang kumuha ng kanyang atensyon. Diamond Luxury Motors, isang nakabinbing bayad na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Ito ang para sa sasakyan ni Doña Carmen, mahinang sabi ni Gab habang sinusuri ang mga detalye. Nakaschedule ang auto-debit sa loob ng ilang minuto. Ito ang huling malaking halaga na susubukang ilabas mula sa main account bago tuluyang gumana ang freeze order sa lahat ng sangay. Napatitig si Len sa screen, 2 milyong piso. Iyon ang eksaktong halaga na hiningi niya kay Dante noong nakaraang buwan para sa deposito sa operasyon ni Maya. Ngunit ang sagot ng asawa ay wala silang sapat na pondo at kailangang magtipid. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang buhay ng kanyang anak ay ipinagpalit sa luho ng isang matandang walang ginawa, kundi maliitin siya. Gawin mo na, Gab, utos ni Len. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Sa isang huling diin ng daliri ni Gab sa mouse, ang huling hibla ng koneksyon ni Dante sa perang iyon ay tuluyang naputol. Ang status ng transaksyon ay nagbago mula sa kulay asul na pending patungo sa maputlang kulay abo na cancelled by principal owner. Habang nangyayari ito sa opisina, sa kabilang dako ng lungsod, isang marangyang showroom ng mga sasakyan ang kasalukuyang binubulabog ng presensya ni Doña Carmen. Nakasuot siya ng kanyang pinakamahal na alahas at isang terno na tila ba pupunta sa isang engranding pista. Kasama niya ang dalawa sa kanyang mga kaibigang madalas niyang pagmalakihan ng yaman. Siguraduhin niyo lang na maayos ang pagkakawaks ng kotseng yan, sabi ni Doña Carmen sa ahente, habang iwinagayway ang kanyang mamahaling pamaypay. Ayaw ko ng kahit anong gasgas. Ang anak ko ang nagbayad niyan at hindi siya tumatanggap ng depektibong serbisyo. Ang mga kaibigan niya ay panay ang puri, na lalong nagpataas sa ere ng matanda. Napakaswerte mo talaga sa anak mo, Carmen. Napakagalante. Lumapit ang manager ng showroom na may hawak na tablet. Ma'am, pasensya na po. May kaunting aberya lang sa ating payment terminal.
Maaari po bang makuha ang card ninyo para sa manual verification? Hindi po kasi pumasok ang auto-debit na inaasahan natin kaninang alas 7 ng umaga. Ano? Imposible! Bulyaw ni Doña Carmen, sapat na lakas upang mapatingin ng ibang mga kliyente sa loob ng showroom. Ibigay mo ang terminal na yan. Baka hindi lang marunong ang mga tauhan mo. Padabog na iniabot ni Doña Carmen ang kanyang card. Ngunit sa bawat subok, ang makina ay naglalabas lamang ng mahabang tunog ng pagkakamali. Ang status na lumalabas ay laging account restricted. Nagbubulungan na ang mga empleyado sa gilid at ang mga kaibigan ni Doña Carmen ay nagsisimula ng magpalitan ng mga makahulugang tingin. Ma'am, kumpirmado po. Ang account kung saan dapat manggagaling ang pondo ay naka-freeze sa ilalim ng utos ng korte. Wala po kaming magagawa. Kailangan niyo pong lisanin ang showroom kung wala kayong ibang paraan ng pagbabayad. Seryosong pahayag ng manager. Ang mukha ni Doña Carmen ay nagbago mula sa pagiging mapula sa galit patungo sa pagiging maputla sa hiyang hindi niya kailanman inasahan. Ang kanyang mga kaibigan, na kanina ay panay ang puri, ay biglang nagkunwaring may mga mahalagang tawag at mabilis na lumayo sa kanya. Hindi ito maaari. Nagkakamali kayo. Sigaw ni Doña Carmen habang pilit siyang inaakay ng mga security guard palabas ng showroom. Ang kanyang matinis na boses ay umaling-aungaw sa buong gusali. Isang tunog ng desperasyon mula sa isang reynang nawalan ng trono sa harap ng maraming tao. Sa opisina, nakita ni Len ang kumpirmasyon ng pagkakablock ng transaksyon. Isang tipid ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng bahagyang kaginhawaan. Napansin ni Gab ang pagbabagong ito sa mukha ni Len. Ang sikat ng umaga na pumapasok sa bintana ay nagbibigay ng liwanag sa kanyang mga mata, na tila ba ang dilim ng nakaraang gabi ay unti-unti nang natutunaw. Nagtagumpay tayo sa unang yugto, Len, sabi ni Gab. Ang kanyang tinig ay puno ng paghanga habang nakatingin sa katatagan ng babaeng nasa harap niya. Habang inililigpit ni Len ang mga dokumento na dinala ni Gab, isang maliit at lumang susi ang nalaglag mula sa loob ng isang envelope. Mayroon itong maliit na tag na may nakasulat na numero, 402. Hindi ito pamilyar kay Len. Hindi ito susi ng kanilang bahay o ng opisina ni Dante. Gab, ano kaya ito? Tanong ni Len habang pinagmamasdan ng susi. Bago pa man makasagot si Gab, ang atensyon nila ay naagaw ng balita sa telebisyon tungkol sa mga biyaheng international. Sa screen, nakasulat sa malalaking titik ang balitang inaasahan nila. International flight from Manila has successfully landed at Melbourne Tullamarine Airport. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging mabigat. Sa kabilang panig ng mundo, sa lupang akala ni Dante ay simula ng kanyang malayang buhay, ang pintuan ng eroplano ay bumubukas na. Hindi niya alam na ang bawat hakbang niya pababa ng hagdan ay isang hakbang patungo sa isang bitag na wala siyang kawala. Ang malamig na hangin ng Melbourne ay tila isang matalas na kutsilyo na humiwa sa balat ni Dante sa sandaling lumabas siya ng paliparan. Sa kabila ng ginaw, isang mapagmataas na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Hawak niya ang kamay ni Stella na nakasuot ng makapal at mamahaling coat, habang ang kanilang mga hakbang sa semento ay naglilikha ng tunog ng pagmamadali patungo sa isang bagong bukas. Narito na tayo, Stella. Sa wakas, malaya na tayo sa lahat ng ingay sa Pilipinas, sabi ni Dante, habang iginagala ang paningin sa malawak na kapaligiran ng Tullamarine Airport. Dito, sisimulan natin ang buhay na nararapat sa atin. Walang Len na hahadlang, walang mga obligasyong nakakasakal. Sa sandaling magkaroon ng signal ang kanyang telepono, sunod-sunod na mga abiso ang lumitaw sa screen. Inakala ni Dante na ito ay mga mensahe ng pagbati o updates mula sa kanyang negosyo. Ngunit ang bawat pagbasa niya sa mga titik ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat bank alert na kanyang natanggap ay nagpapakita ng isang nakapangingilabot na katotohanan.
Account frozen. Available balance, 0.00 piso. Ang lahat ng kanyang pinaghirapang itago, ang lahat ng perang inakala niyang ligtas na sa kanyang mga kamay, ay biglang naglaho na parang bula sa hangin. Hon, may problema ba? Bakit bigla kang namutla? Tanong ni Stella na nagsisimula ng makaramdam ng kaba sa pananahimik ni Dante. Hindi nakasagot ang lalaki. Mabilis siyang naglakad patungo sa isang ATM sa loob ng lobby ng airport. Isinaksak niya ang kanyang card. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot na baka nagkakamali lang siya. Ang tunog ng makina habang kinukuha ang kanyang card ay tila isang mabagal na paghila sa kanyang natitirang pag-asa. Ngunit sa halip na maglabas ng pera, ang screen ay nagpakita ng isang mensahe. Card retained. Please contact your bank. Hinampas ni Dante ang makina sa galit. Isang tunog ng pagkabigo na umalingaw-ngaw sa tahimik na sulok ng lobby. Anong nangyayari? Imposible ito. Kaka-check ko lang nito bago tayo sumakay. Mabilis niyang binuksan ang kanyang email. Doon, bumungad sa kanya ang isang mensahe na may paksang. Urgent legal notice, Attorney Gabriel. Ang bawat salita sa email ay tila isang bala na tumatama sa kanyang dibdib. Isang kopya ng temporary restraining order. Ang dokumento ng pagsasampa ng kasong qualified theft at estafa. At ang pinakamasakit sa lahat, ang pirmadong petition for divorce at legal separation mula kay Len. Si Len. Ginawa niya ito? Bulong ni Dante. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa tindi ng shock. Paano niya nalaman? Paano niya nagawa ang lahat ng ito sa loob lang ng ilang oras? Nakita ni Stella ang lahat. Nakita niya ang screen ng telepono ni Dante at ang pula at malalaking titik na nagsasabing wala na silang pera. Ang paghanga at pagmamahal na kanina lang ay kislap sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang malamig at matalas na paningin. Wala na tayong pera, Dante? Tanong ni Stella. Ang kanyang boses ay wala ng lambing. Ibig mong sabihin, sumama ako sa iyo rito sa Australia para lang maging pulubi? Nasaan ang villa na ipinangako mo? Nasaan ang buhay na sinasabi mong masigit pa sa ibinigay mo kay Len? Stella, sandali lang. Maayos ko ito. Magpapaliwanag ako sa bangko, pakiusap ni Dante, habang pilit na hinahawakan ng braso ng babae. Ngunit mabilis na tinabig ni Stella ang kanyang kamay. Ang mukha nito ay nagpakita ng isang katotohanang matagal nang itinatago. Hindi siya narito para sa kanya, kundi para sa kung anong meron siya. Huwag mo akong hawakan. Hindi ako sumama sa iyo para maghirap. Akala ko ba ay matalino ka? Akala ko ba ay kontrolado mo ang lahat? Sa isang mabilis na pagkilos, kinuha ni Stella ang tanging maleta na naglalaman ng kanilang mga alahas, ilang cash na dolyar na naitabi niya, at ang kanyang mga mamahaling gamit. Magsama kayo ng kahirapan mo, Dante. Mas mabuti pang bumalik na lang ako kaysa mabulok dito kasama ang isang talunang tulad mo. Tumalikod si Stella at mabilis na naglakad patungo sa pila ng mga taxi. Iniwan si Dante na nakatayo sa gitna ng malamig na kalsada ng Melbourne. Ang bawat hakbang ng babae ay tila isang pagtapos sa lahat ng ilusyon na binuo ni Dante sa ngalan ng kanyang kataksilan. Naiwan si Dante na mag-isa. Ang hangin ay mas lalong lumamig at ang mga ilaw ng airport ay tila naging malalayo at malabo. Wala siyang pera, wala siyang tirahan, at ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang pamilya ay itinuring lamang siyang isang basurang itinapon matapos mapakinabangan. Ang kanyang refleksyon sa salamin ng gusali ay nagpapakita ng isang lalaking tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang oras. Ang bawat sentimo ng kanyang kayabangan ay tila naging abo sa kanyang paanan. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Len ang huling pumasok sa kanyang isip. Ang mukha ng babaeng inakala niyang mahina, ngunit siyang wumasak sa kanyang imperyo nang hindi man lang ito kailangang humawak ng kahit anong sandata. Ang malamig na hangin sa Melbourne ay tila mas lalong tumalim habang lumalalim ang gabi.
Nakatayo si Dante sa labas ng isang maliit na convenience store. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang bulsa habang ang kanyang sikmura ay humihingi na ng pagkain. Ang huling barya sa kanyang bulsa ay hindi sapat para sa isang disenteng pagkain. Sa huling pagkakataon, sinubukan niyang tawagan ang kanyang ina sa Pilipinas. "Nay, kailangan ko ng pera. I-transfer mo lahat ng makuha mo riyan. Iniwan ako ni Stella. Ninakaw niya ang mga dala kong cash." Ang boses ni Dante ay puno ng desperasyon, malayo sa mapagmataas na boses na narinig ni Len bago siya umalis. Ngunit ang sagot ni Doña Carmen sa kabilang linya ay puno ng hagulgol at takot. "Dante, anak, wala na tayong makuha. Ang mga kaibigan ko, ang mga pinagkakautangan natin, narito sila sa labas ng tinutuluyan ko. Pinagtatangkaan nilang kumpiskahin pati ang mga huling gamit ko dahil hindi pumasok ang bayad sa kotse. Dante, iligtas mo ako." Ibinaba ni Dante ang telepono nang marinig ang ingay ng mga taong sumisigaw sa kabilang linya. Ang taong inakala niyang sasagip sa kanya ay mas lalong lunod sa problema. Napasandal siya sa malamig na pader ng gusali. Ramdam ang bigat ng karma na unti-unting dumudurog sa kanyang pagkatao. Samantala, sa loob ng isang pribadong ospital sa Maynila, ang amoy ng disinfectant at ang mahinang huni ng mga makina ay bumabalot sa paligid ni Len. Nakatitig siya sa maputlang mukha ni Maya, ang kanyang kaisa-isang buhay na nakikipaglaban sa bawat hininga. Ayon sa doktor, kailangan ng isagawa ang operasyon bukas ng umaga. Ngunit may isang malaking hadlang. "Len, ang pondo mula sa kumpanya ay hindi pa tuluyang nakiklear dahil sa freeze order," paliwanag ni Gab habang sila ay nasa hallway ng ospital. "Kailangan ng 3 hanggang 5 araw bago ma-release ang pera para sa hospital deposit. At kailangan nating magbayad bago ang 8:00 ng umaga para matuloy ang operasyon." Napasapo si Len sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. "Wala na akong ibang mahihilingan ng tulong, Gab. Ang bahay na iniwan ng mga magulang ko, iyon na lang ang huling pag-asa ko. Ibebenta ko yon, ngayon din, kahit sa anong halaga." "Len, huwag. Iyon na lang ang tanging alaala mo sa kanila." Mabilis na tugon ni Gab. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng lungkot at pagpapasya na hindi niya ipinapakita kanina. Umalis muna si Gab para raw may asikasuhin sa kanyang opisina. Naiwan si Len sa gilid ng kama ni Maya, tahimik na nananalangin. Pagkalipas ng 1 oras, bumalik si Gab na may bitbit na balita. "Maayos na ang lahat, Len. Nakakuha ako ng paraan para makapag-advance mula sa pondo ng kumpanya bilang settlement sa mga damages na ginawa ni Dante. Nakabayad na ako sa cashier para sa buong deposito ng operasyon ni Maya." Napahawak si Len sa braso ni Gab. Ang mga luha ng pasasalamat ay hindi na mapigilan. "Totoo ba? Maraming salamat, Gab. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ito." "Huwag mo nang isipin iyon. Ang mahalaga ay ang kaligtasan ni Maya." Nakangiting sabi ni Gab, bagamat may bahid ng puyat sa kanyang mga mata. Lumipas ang gabi sa loob ng maliit na silid. Dahil sa matinding pagod at puyat, hindi na malaya ni Gab na nakatulog na siya sa matigas na silya sa tabi ng bintana. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa pader at ang kanyang mukha ay tila payapa sa kabila ng lahat ng tensyon. Dahan-dahang tumayo si Len mula sa tabi ni Maya. Kinuha niya ang kanyang suot na makapal na jacket at maingat na ipinatong ito sa balikat ni Gab upang hindi ito lamigin. Habang ginagawa niya ito, isang maliit na papel ang nalaglag mula sa bulsa ng jacket ni Gab. Pinulot ito ni Len. Ang akala niyang acknowledgement receipt mula sa kumpanya ay isa palang personal na resibo mula sa bangko. Isang personal na check mula sa sariling savings account ni Gabriel ang ipinambayad sa ospital. Isang halagang sapat na upang ubusin ang ipon nito sa loob ng maraming taon. Nagsinungaling si Gab dahil alam niyang hindi tatanggapin ni Len ang ganoon kalaking pabor kung alam nitong galing ito
sa sariling bulsa ng abogado. Nanikip ang dibdib ni Len. Bakit gagawin ito ni Gab para sa kanya? Bakit handa itong magsakripisyo para sa isang babaeng winasak na ng ibang lalaki? Ang katotohanan ito ay nagdala ng isang uri ng init at kirot sa puso ni Len. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ang katahimikan ng madaling araw ay bumasag nang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang mga nurse upang ihanda si Maya para sa operasyon. Ang bawat hakbang at tunog ng mga kagamitan ay tila nagpapabilis sa tibok ng puso ni Len. Makalipas ang ilang oras na tila walang katapusan, ang pulang ilaw sa itaas ng operating room ay namatay. Lumabas ang surgeon. Ang kanyang mga mata ay tila mabigat habang tinatanggal ang kanyang face mask. Ang bawat yabag ng sapatos ng doktor patungo sa direksyon ni Len at Gab ay tila tunog ng isang hatol na magpapasya sa kanilang kinabukasan. "Doc, kumusta ang anak ko?" Ang nanginginig na tanong ni Len habang mahigpit na nakahawak sa kamay ni Gab. Ang bawat yabag ng sapatos ng doktor sa makintab na sahig ng ospital ay tila isang mabagal na paghila sa hininga ni Len. Nang tuluyan itong huminto sa harap nila, dahan-dahang tinanggal ng surgeon ang kanyang maskara. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod mula sa mahabang oras sa loob ng silid operasyon, ngunit isang banayad na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Tagumpay ang operasyon, Mrs. Rivera. Maayos ang naging pagtanggap ng katawan ni Maya sa procedure. Kailangan na lang natin siyang obserbahan sa ACU para sa recovery. Pero ang pinakamahirap na bahagi ay tapos na. Sa mga sandaling iyon, tila nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Len. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyang bumuhos, hindi na ng takot, kundi ng labis na kagaanan ng loob. Napasandal siya sa matatag na balikat ni Gab at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang maramdaman ang init ng suporta nito. Maingat na hinawakan ni Gab ang kanyang siko upang hindi siya tuluyang matumba. Isang tahimik na pag-alalay na tila nagsasabing tapos na ang unos. "Salamat, Doc." "Maraming salamat po," hikbi ni Len, habang ang kanyang puso ay tila muling isinisilang kasabay ng panibagong pagkakataon sa buhay ng kanyang anak. Lumipas ang 3 buwan. Ang sikat ng araw sa labas ng gusali ng Rivera Trading ay tumatama sa mga malalaking salamin ng opisina. Sa loob, isang babaeng nakasuot ng formal na dark blue suit ang nakatitig sa mga dokumento sa kanyang mesa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng pagiging biktima. Si Len ay hindi na ang martir na misis na naghihintay sa uwi ng asawa. Siya na ngayon ang tumatayong tagapamahala ng kumpanyang kinuha niya mula sa mga kamay ng taksil. Pumasok si Gab sa opisina, bitbit ang 2 tasa ng kape. Ang kanyang presensya ay tila naging bahagi na ng araw-araw na buhay ni Len. Simula nang maoperahan si Maya, hindi kailanman lumayo si Gab. Naging anino siya ng proteksyon at sandigan sa bawat legal at emosyonal na laban na hinarap ni Len. "Coffee break muna, Madam CEO," biro ni Gab habang inilalapag ang tasa sa mesa. Ang boses nito ay laging may dalang kakaibang kalmado na nagpapagaan sa mabigat na trabaho ni Len. "Salamat, Gab. Hindi ko alam kung paano ko matatapos itong audit kung wala ang tulong mo," sagot ni Len, sabay abot sa tasa. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nang abutin ni Len ang kape, bahagyang tumabingi ang tasa at tumapon ang kaunting likido sa ibabaw ng mahahalagang dokumento. Sabay silang dumampot ng tissue upang punasan ang kalat. Ang kanilang mga kamay ay nagkadikit sa ibabaw ng mesa. Isang kuryente ng kakaibang kaba ang dumaloy sa katawan ni Len. Mabilis na rumesponde ang kanyang mga mata sa titig ni Gab, isang titig na punong-puno ng paghanga at matagal nang itinatagong pagmamahal. Nanatiling nakahawak ang kamay ni Gab sa ibabaw ng kamay ni Len sa loob ng ilang segundo. Ang katahimikan sa loob ng opisina
ay naging punong-puno ng mga salitang hindi pa nila kayang bitawan. Bahagyang namula ang mga pisngi ni Len at dahan-dahang binawi ni Gab ang kanyang kamay, sabay hingi ng paumanhin na may kasamang nahihiyang ng ngiti. Sorry Len, baka napagod ka lang sa pagbabasa, mahinang sabi ni Gab, habang pilit na ibinabalik ang atensyon sa kape. Ang kanilang pag-uusap ay naputol nang pumasok ang kanyang secretary na may dalang isang maliit at kupas na buok yen, parcel, na galing sa ibang bansa. Ayon sa label, ito ay galing sa Melbourne, Australia. Walang pangalan ng nagpadala, tanging ang address lamang ng opisina ni Len. Nang buksan ni Len ang kahon, isang pamilyar na bagay ang tumambad sa kanya. Isang mamahaling relo. Ang relong regalo niya kay Dante noong kanilang anibersaryo. Ang tanging gamit na hindi ninakaw ni Stella sa kanya. Ngunit ang relo ay basag na ang salamin at puno ng dumi. Kasama nito ang isang lukot na papel na may sulat kamay na halos hindi mabasa dahil sa mantsa ng luha at dumi. Len, parang awa mo na. Mamatay ako rito sa gutom at ginaw. Tulungan mo ako. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Napatitig si Len sa relong yon. Ang bagay na dati ay simbolo ng kanyang katapatan ay isa na lamang ngayong basura na nagpapaalala sa kanya ng isang madilim na kahapon. Tumingin siya kay Gab na ngayon ay seryoso na ring nakatingin sa sulat. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Len. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi ng isang uri ng kapayapaang nakuha mula sa matinding sakit. Dante, hanggang ngayon, sarili pa rin niya ang iniisip niya. Ngunit bago pa man makasagot si Gab, isang balita sa radyo ang muling kumuha ng kanilang atensyon. Isang ulat tungkol sa isang Pilipinong nadakip sa Australia dahil sa pagtatrabaho ng walang visa at pakikilahok sa mga ilegal na gawain upang kumita ng pera. Bagamat hindi binanggit ang pangalan, alam ni Len sa kanyang puso kung sino ang tinutukoy nito. Sa gitna ng kanyang bagong simula, tila pilit pa rin kumakapit ang mga anino ng nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa sa pagharap sa dilim. Ang ingay ng mga gulong ng eroplano sa semento ng runway sa Maynila ay hindi na hudyat ng tagumpay para kay Dante. Sa halip na lumabas sa main gate bilang isang mayamang negosyante, lumabas siya sa gilid ng paliparan bilang isang deportee. Isang taong itinaboy mula sa bansang inakala niyang magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ang kanyang suot na mamahaling jacket ay marumi na. Ang kanyang mukha ay puno ng balbas at ang kanyang mga mata ay walang ibang makikita kundi ang anino ng pagkatalo. Wala ni isa mang sumalubong sa kanya. Ang init at alinsangan ng Maynila ay tila sumasakal sa kanya habang bitbit ang isang lumang bag na naglalaman ng iilang piraso ng damit. Wala siyang pera, wala siyang dangal, at higit sa lahat, wala na siyang babalikang marangyang tahanan. Naglakad siya patungo sa dating marangyang subdivision kung saan sila nakatira. Ngunit sa harap ng gate, hinarang siya ng mga security guard. Sir, hindi na po kayo pwedeng pumasok dito. Ang bahay niyo ay nailipat na sa pangalan ni Mrs. Maria Elena Rivera at mayroon po kaming kautusan na huwag kayong papasukin. Ang bawat salita ng guard ay tila isang sampal sa mukha ni Dante. Napilitan siyang maglakad patungo sa isang masikip at mabahong eskinita sa labas ng subdivision, ang lugar kung saan matatagpuan ang maliit na kwarto na inuupahan ng kanyang ina. Nang matagpuan niya ang silid, bumungad sa kanya ang isang amoy ng luma at maruming paligid. Doon, sa isang sulok, nakita niya si Doña Carmen. Hindi na ito ang donya na nakasuot ng alahas at hinhin na may dalang pamaypay. Ang kanyang ina ay nakaupo sa isang manipis na banig. Ang buhok ay gulo-gulo at ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng tubig. Nay! Mahinang tawag ni Dante. Napatingin ang matanda. Sa halip na yakap ng pagmamahal,
Isang malakas na hagulgol ng panunumbat ang sumalubong kay Dante. Dante, ang sabi mo ay magiging reyna ako sa Australia. Ang sabi mo ay hindi tayo maghihirap. Tingnan mo ako ngayon. Pinagtatabuyan ako ng mga kaibigan ko. Hinahabol ako ng mga pinagkakautangan mo. Bakit ka bumalik na parang isang basang sisiw? Naipatawad. Niloko ako ni Stella. Kinuha niya lahat. Depensa ni Dante habang napaupo sa sahig. Walang silbi ang patawad mo. Gutom na ako. Sigaw ni Carmen habang pilit na kinakamot ang kanyang braso. Alam mo ba na bawat gabi, ang tanging kinakain ko ay ang mga tira-tirang kanin na ibinibigay ng kapitbahay? Noong narito pa si Len, hinding-hindi ako nagutom. Lagi siyang may nakahandang masarap na pagkain, laging malinis ang paligid ko. Pero ikaw, dinala mo ako sa impyernong ito. Sa kabila ng kanyang kalagayan, ang pagiging tuso ni Doña Carmen ay hindi nawala. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay muling nagliwanag sa kasakiman. Dante, makinig ka? Hindi pwedeng ganito na lang tayo. Si Len. Nakita ko sa balita, siya na ang nagpapatakbo ng kumpanya mo. At ang anak mo, si Maya, gumaling na siya. May karapatan ka sa batang yon. Ikaw ang ama. Gamitin mo ang bata para makuha ang dapat na sa atin. Pero Nay, may mga kasong isinampa sa akin si Len. Sagot ni Dante na may takot. Wala akong pakialam. Ang batas ng tao ay kumikilala sa ama. Giit ng matanda. Pumunta ka sa paaralan ni Maya. Kunin mo ang loob ng bata. Kapag hawak mo na si Maya, mapipilitan si Len na bigyan tayo ng pera. Hindi niya matitiis ang sarili niyang anak. Isang mapanganib na plano ang nabuo sa isipan ng mag-ina. Sa gitna ng kanilang kagutuman at kawalan, ang tanging iniisip nila ay kung paano muling pagsasamantalahan ang kabutihan ng taong winasak nila. Bago umalis, kinuha ni Dante ang isang maliit na patalim na nakatago sa ilalim ng kanyang bag. Isang bagay na nakuha niya sa kanyang mga huling araw sa Australia bilang proteksyon. Isinilid niya ito sa kanyang bulsa. Ang kanyang mukha ay naging kasing lamig ng semento. Kinabukasan, sa harap ng isang prestihiyosong paaralan, tumunog ang malakas na kampana na hudyat ng labasan ng mga estudyante. Ang bawat bata ay masayang tumatakbo patungo sa kanilang mga magulang. Sa gitna ng karamihan, lumabas ang isang maliit na batang babae na may makulay na bag at isang matamis na ngiti. Si Maya. Nagtago si Dante sa likod ng isang malaking puno. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang anak. Habang papalapit ang bata sa gate, itinaas ni Dante ang kanyang kamay at dahan-dahang tinawag ang pangalan nito. Maya, Maya, anak ko. Ang boses ni Dante ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa gitna ng masayang kapaligiran. Isang tunog na nagbabantang muling wawasak sa kapayapaang pilit na binuo ni Len. Anak, si Daddy ito. Sasama ka ba kay Daddy? May bibilhin tayong malaking ice cream at marami pang toys. Ang boses ni Dante ay puno ng pilit na tamis. Isang himig na tila ba walang nangyaring kataksilan sa nakaraan. Sa labas ng gate ng paaralan, habang ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng mahahabang anino sa semento, dahan-dahang lumapit ang lalaki kay Maya. Ang bata ay napatigil. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang bag. Bakas ang kalituhan sa mukha ng bata. Kilala niya ang mukhang nasa harap niya, ngunit ang amoy ng alak at dumi na nagmumula sa kanyang ama ay malayo sa imaheng nakatago sa kanyang alaala. Sa di kalayuan, lulan ng kanyang sasakyan. Kakadating lang ni Len. Masaya niyang bitbit ang isang maliit na lalagyan ng merienda na personal niyang inihanda para sa anak. Ngunit ang kagaanan ng kanyang loob ay biglang napalitan ng isang matinding panlalamig nang makita niya ang pamilyar na bulto ng lalaking nakayuko sa harap ng kanyang anak. Ang tibok ng puso ni Len ay naging kasing bilis ng isang tambol na nagbababala ng panganib. Maya, huwag kang lalapit. Ang hiyaw ni Len habang mabilis na tumatakbo patungo sa kanila.
Ang kanyang mga hakbang ay tila hindi sumasayad sa lupa sa tindi ng adrenaline. Sa isang iglap, marahas niyang hinila ang anak at itinago sa kanyang likuran. Ang kanyang mga braso ay naging isang pader ng proteksyon at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakaharap sa lalaking dati niyang minahal. Len, sandali lang. Gusto ko lang makita ang anak ko. Ama pa rin ako, Len. May karapatan ako, ang sabi ni Dante habang sinusubukang lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng kapangahasan. Tila ba nakalimutan na niya ang lahat ng kasalanang ginawa niya. Huwag mong ipagkait sa akin ang sarili kong dugo at laman. Patawarin mo na ako. Nagkamali ako, pero pamilya pa rin tayo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Len. Ang bawat salita ni Dante ay tila isang lason na sinusubukang muling pumasok sa kanyang sistema. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroon na siyang panlaban. Ama, ngayon mo sasabihing ama ka? Nasaan ang amang sinasabi mo noong kinuha mo ang huling sentimong dapat ay pambayad sa operasyon ng batang ito? Nasaan ang karapatan mo noong mas pinili mong bumili ng luho para sa kabit mo habang ang anak mo ay nag-agaw buhay sa ospital? Nagipit lang ako, Len, pero nagbago na ako. Kailangan ko lang ng pagkakataon. Giit ni Dante, habang ang kanyang boses ay nagsisimulang tumaas. Huwag kang magmalinis. Alam kong may kinalaman ang abogadong yon sa pagbabago mo. Pinapalitan mo na ba ako? Ganyan ka ba kabilis makalimot? Ang bansa at ang mundo ay tila huminto para kay Len. Ang bawat pangungutya ni Dante ay hindi na nagpapayak sa kanya. Sa halip, ito ay nagpapatatag sa kanyang paninindigan. Patay na ang Dante na kilala ko. 2 buwan na ang nakalilipas. Ang kaharap ko ngayon ay isang estranghero na walang puwang sa buhay namin. Umalis ka na, Dante, bago ko pa malimutang naging bahagi ka ng buhay ko. Eksaktong sa sandaling iyon, isang itim na sasakyan ang huminto sa gilid ng kalsada. Mabilis na bumaba si Gab, ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pag-aalala. Nang makita niya ang tensyon sa pagitan ni Len at Dante, agad siyang humakbang patungo sa kanila. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na harang na naghihiwalay sa biktima at sa mapangapi. Dante, lumayo ka sa kanila, ang utos ni Gab. Ang kanyang boses ay malamig, matatag at puno ng awtoridad. Mayroon tayong umiiral na protection order. Isang hakbang mo pa at sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng rehas. Ang selos at galit ay bumuhos sa mukha ni Dante. Ang makita ang lalaking nagligtas sa kanyang pamilya. Ang lalaking nagtagumpay sa lugar kung saan siya nabigo. Ay bumasag sa kanyang huling hibla ng katinoan. Ikaw ang sumira ng pamilya ko. Ikaw ang dahilan kung bakit matapang ang asawa ko. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, kinuha ni Dante ang maliit na patalim mula sa kanyang bulsa. Ang kislap ng bakal sa ilalim ng hapon ay nagdulot ng panandaliang pagkagulat sa mga taong nasa paligid. Akmang susugod si Dante kay Len. Ngunit bago pa man madampi ang dulo ng patalim sa babae, mabilis na humarang si Gab. Sa isang mabilis na pag-ikot ng katawan, sinalag ni Gab ang bisig ni Dante. Ang tunog ng pagkiskis ng tela at ang mabibigat na paghinga ng 2 lalaki ay umalingaw-ngaw sa gitna ng tensyon. Sa kasamaang palad, sa pag-agaw ni Gab sa patalim, ang dulo nito ay bahagyang gumuhit sa kanyang palad. Isang mantsa ng pula ang unti-unting kumalat sa kanyang suot na puting polo. Gab, ang sigaw ni Len, ang kanyang tinig ay puno ng takot para sa lalaking muling nag-alay ng sarili para sa kanya. Hindi binitawan ni Gab ang kamay ni Dante hanggang sa marinig ang malakas na tunog ng sirena ng pulis. Mabilis na dumating ang mga awtoridad at pinalibutan si Dante. Ang patalim ay nalaglag sa semento, isang tunog ng bakal na nagtatapos sa karahasan. Pinusasan si Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na wala ng puwang sa puso ng mga biktima. Habang isinasakay siya sa patrol car,
Ang kanyang huling tingin kay Len ay puno ng kawalan, habang si Len naman ay nakatingin lamang sa kanya nang may malamig na pagtanggap. Nang mawala na ang kaguluhan, mabilis na lumapit si Len kay Gab. Kinuha niya ang kanyang panyo at maingat na ibinalot sa sugatang palad ng abogado. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi na dahil sa takot kay Dante, kundi dahil sa pag-aalala sa lalaking nasa harap niya. Bakit mo ginawa iyon? Pwede kang mapahamak ng mas malala. Bulong ni Len. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha. Tiningnan siya ni Gab nang may matamis at tapat na ngiti sa kabila ng hapdi ng kanyang sugat. Sinabi ko sa iyo, Len, hanggat narito ako, walang sino man ang muling makakasakit sa inyo ni Maya. Maliit na sugat lang ito kumpara sa katahimikang nakuha natin ngayon. Dahan-dahang itinaas ni Len ang kanyang paningin at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang magtagal ang kanyang mga daliri sa kamay ni Gab. Ang init ng kanilang pagdampi ay tila isang pangako ng isang bagong simula. Isang simula na wala ng anino ng takot. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, alam ni Len na mayroon pang isang huling hakbang na kailangang gawin sa loob ng korte upang tuluyan ng maputol ang tanikala ng nakaraan. Ang kasal sa pagitan ni Maria Elena Rivera at Dante Rivera ay formal at opisyal nang pinapawalang bisa ng hukumang ito. Ang boses ng hukom ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang malakas na huni ng kalayaan na umalingaw-ngaw sa loob ng malamig at tahimik na silid ng korte. Ang tunog ng matigas na kahoy ng gavel na tumama sa mesa ay nagsilbing isang huling tuldok sa 10 taon ng kasinungalingan, sakripisyo at pagdurusa ni Len. Nakatayo si Len sa harap ng podium. Ang kanyang suot na puting blazer ay malinis at walang bahid ng gusot tulad ng kanyang bagong simula. Sa tabi niya, si Gab ay nananatiling nakatayo ng matuwid. Ang kanyang sugatang palad ay may malinis na benda. Isang tahimik na paalala ng kanyang katapatan. Sa kabilang dako, si Dante ay nakaupo ng nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay bagsak at ang kanyang mga mata ay walang makikitang ningning. Ang dating makisig na negosyante ay isa na lamang na ngayong anino ng lalaking akala niya ay hari ng mundo. Ayon sa hatol ng korte, ang lahat ng ari-arian na napatunayang nanggaling sa mana ni Len ay mananatili sa kanya. Si Dante ay hindi lamang nawala ng karapatan sa yaman, kundi nahaharap din sa ilang taong pagkakakulong dahil sa qualified theft at corporate fraud. Ang kanyang mga kamay, na dati ay marahas na humahawak sa kapangyarihan, ay ngayon ay muling papusasan ng mga awtoridad. Nang matapos ang session, lumapit si Doña Carmen kay Len. Ang matanda ay tila lumiit sa tindi ng hiyang kanyang dinadala. Humahagulgol siya habang pilit na hinahawakan ng dulo ng damit ni Len. Isang pagpapakumbabang hindi kailanman inasahan ng sinuman. Len, maawa ka sa amin. Patawarin mo ang anak ko. Bawiin mo ang mga kaso. Ang pagsusumamo ni Carmen, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Saan ako pupunta? Paano na ako kung mawawala ang anak ko? Alam kong mabuti kang tao, Len. Huwag mo kaming pabayaan sa kalsada. Dahan-dahang inalis ni Len ang kamay ng matanda mula sa kanyang damit. Ngunit ginawa niya ito nang may respeto at walang halong galit. Tiningnan niya ang kanyang dating biyenan sa mga mata. Ang kanyang paningin ay malinaw at payapa. Doña Carmen, ang pagpapatawad ay matagal ko nang ibinigay para sa sarili kong kapayapaan. Ang mahinahong sagot ni Len. Ngunit ang katarungan ay hindi pwedeng ituring na paghihiganti. Kailangang harapin ni Dante ang bunga ng kanyang mga desisyon. Hindi ko pwedeng bawiin ang kasaysayang kayo mismo ang sumulat. Naglabas si Len ng isang maliit na sobre mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Carmen. Narito ang unang buwan ng tulong para sa pananatili niyo sa isang maayos na nursing home. Ibinilin ko na sa pamunuan doon na alagaan kayo ng mabuti. Iyan ang huling obligasyong gagawin ko para sa inyo, hindi dahil sa utang na loob,
kundi dahil tao rin ako na marunong maawa sa kapwa, kahit na hindi niyo iyon ipinakita sa akin. Tumalikod na si Len, iniwan ng matandang tulala at punong-puno ng pagsisisi. Sa labas ng courtroom, kinuha ni Gab ang panulat at iniabot ito kay Len para sa huling pirma sa mga dokumento ng legal separation. Ang dulo ng pluma ay sumayad sa papel. Sa bawat kurba ng kanyang lagda, naramdaman ni Len ang pagkawala ng bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat titik ng kanyang pangalan ay tila isang hakbang papalayo sa dilim. Nang matapos ang huling guhit, isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Len. Ang 10 taon ng pagiging asawa ni Dante ay tuluyan nang natapos. Siya na ngayon ay si Maria Elena, ang babaeng muling nagmamay-ari ng kanyang sariling kapalaran. Naglakad silang dalawa ni Gab patungo sa exit ng courthouse. Sa labas, ang langit ay biglang nagdilim at nagsimulang pumatak ang ulan. Ang tunog ng mga butil ng tubig na tumatama sa semento ay tila isang musika ng paglilinis sa kapaligiran. Napatigil si Len sa huling baitang ng hagdan. Wala siyang dalang payong upang harapin ang basang kalsada. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Isang malaking itim na payong ang bumukas sa ibabaw ng kanyang ulo. Hinahawi ang ulan upang hindi siya mabasa. Sa dulo ng payong, nakatayo si Gab. Ang kanyang kabilang kamay ay may hawak na isang maliit na bungkos ng mga puting daisy. Ang paboritong bulaklak ni Len noong sila ay nasa kolehiyo pa lamang. "Handa ka na bang umuwi, Len?" ang tanong ni Gab. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na ulan. Tumingin si Len sa mga bulaklak, pagkatapos ay sa mga mata ni Gab. Sa gitna ng buhos ng ulan at sa harap ng gusaling naging saksi sa kanyang huling laban, naramdaman ni Len ang isang uri ng katahimikan na matagal na niyang hinanap. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng kanilang payong ay tila mga anino ng nakaraan na unti-unti nang nilulusaw ng bagong liwanag. Ang bawat patak ng ulan sa ibabaw ng itim na payong ni Gab ay tila isang musikang pumapawi sa lahat ng ingay ng nagdaang 10 taon. Sa ilalim ng maliit na silungan na yon, ang mundo ni Len at Gab ay naging tahimik at payapa, malayo sa mga pasilyo ng korte at sa mga alaala ng kataksilan. Napansin ni Len na ang kanang bahagi ng balikat ni Gab ay unti-unti nang nababasa. Mas pinili nitong ilihis ang payong sa direksyon ni Len upang masiguradong walang ni isang patak ng ulan ang dudungis sa kanyang puting blazer. "Gab, nababasa ka na," mahinang sabi ni Len, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa braso ng abogado upang hilahin ito palapit sa kanya. Ngumiti lamang si Gab. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng madilim na langit. "Ayos lang ako, Len. Mas mahalaga sa akin na manatili kang ligtas at komportable. Sanay naman ako sa ulan." Naglakad silang dalawa ng dahan-dahan sa gilid ng kalsada. Ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa basang semento ay tila isang ritual ng paglisan sa isang madilim na kabanata. Tiningnan ni Len ang mga puting daisy na hawak niya. Ang amoy ng mga bulaklak ay sariwa, isang amoy na nagdala sa kanya pabalik sa mga araw noong wala pa siyang dinadalang mabigat na pasanin sa kanyang puso. "Bakit daisy, Gab? Maraming taon na ang lumipas. Paano mo pa naisip na paborito ko ito?" tanong ni Len. Ang kanyang tinig ay puno ng kuryosidad at bahagyang kaba. Huminga ng malalim si Gab. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa daan. "Alam mo, Len, may mga bagay na hindi kailanman nabubura ng panahon. Noong nasa kolehiyo tayo, nakita kitang nakaupo sa ilalim ng puno ng nara habang may hawak na daisy. Sabi mo noon, gusto mo ang daisy dahil kahit simple lang ito, matatag itong humaharap sa araw. Gaya mo." Napatigil si Len sa paglalakad. Tumingin siya kay Gab at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang katotohanang matagal na niyang pilit na iniiwasang aminin. Ang bawat sakripisyo ni Gab, ang bawat pag-alaga nito sa kanya sa gitna ng unos, ay hindi lamang dahil sa tungkulin ng isang abogado o kaibigan. "Gab, Len,
Hindi ko inaasahang susuklian mo ang nararamdaman ko ngayon din, putol ni Gab sa sasabihin ni Len. Ang kanyang boses ay puno ng respeto. Alam kong pagod ang puso mo. Alam kong marami ka pang kailangang ayusin para sa sarili mo at para kay Maya. Pero gusto kong malaman mo na noong pinili mo si Dante 10 taon na ang nakalilipas, ipinangako ko sa sarili ko na maghihintay ako. Akala ko noon, masaya ka. Kaya nanatili akong anino sa malayo. Pero ngayong malaya ka na, hindi ko na kayang manahimik. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Len ay tuluyang bumuhos. Ngunit hindi ito ang mga luhang puno ng pait na iniyak niya para kay Dante. Ito ay mga luhang nagmula sa isang pusong ngayon lang muling naramdaman na siya ay mahalaga, na siya ay pinahahalagahan, at na may isang taong handang maghintay sa kanya kahit gaano pa katagal. Sa loob ng 10 taon, Gab, nakalimutan ko kung paano maging Maria Elena. Naging asawa lang ako, naging ina, naging katulong sa sarili kong bahay, hikbi ni Len. Ngayon ko lang naramdaman na hindi ko kailangang magmakaawa para sa atensyon o pagmamahal. Dahan-dahang ibinaba ni Gab ang kanyang kamay na may hawak na payong, sapat na lapit upang maramdaman ni Len ang init ng kanyang hininga. Hindi mo kailanman kailangang magmakaawa sa akin, Len. Nandito ako dahil gusto ko, hindi dahil kailangan mo ako. Sa gitna ng buhos ng ulan, dahan-dahang itinapat ni Len ang kanyang ulo sa balikat ni Gab. Isang sandali ng pagsuko, hindi sa kahinaan, kundi sa isang pagmamahal na nagbibigay ng lakas. Iniyuko rin ni Gab ang kanyang ulo, ang kanyang pisngi ay dumampi sa tuktok ng ulo ni Len, habang ang bango ng buhok ng babae ay tila isang panalangin na sa wakas ay natupad. Walang mga salita ang kailangan. Ang tunog ng ulan na tumatama sa payong ay naging saksi sa paghilom ng dalawang kaluluwa. Pagkalipas ng ilang sandali, dahan-dahang kinuha ni Gab ang kamay ni Len. Inilapat niya ang kanyang mga daliri sa pagitan ng mga daliri ni Len, isang mahigpit na paghawak na tila nagsasabing hinding-hindi na siya bibitaw. Tayo na umuwi, Len. Mahinang sabi ni Gab. Oo, Gab. Umuwi na tayo. Sagot ni Len na may kasamang matamis na ngiti. Nagpatuloy sila sa paglalakad, isang itim na payong sa gitna ng ulan. Bitbit ang mga puting daisy at ang pangako ng isang kinabukasang wala ng luha ng kalungkutan. Ang sikat ng araw ay nagsisimulang sumilip sa likod ng mga ulap. Isang tanda na matapos ang pinakamalakas na bagyo, ang liwanag ay laging darating. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa pagitan ng mga makakalawang na bakal na rehas ay tila isang mapait na paalala ng kalayaang itinapon ni Dante. Sa loob ng masikip na selda, kung saan ang amoy ng luma at basang semento ay nanunuot sa bawat hininga, nakaupo ang dating makapangyarihang negosyante sa isang manipis na banig. Ang kanyang mga kamay, na dati ay marahas, na humahawak sa kanyang kapalaran, ay ngayon ay nanginginig habang pinagmamasdan ang isang maliit at punit na litrato ni Maya. Ito ang tanging bagay na naisalba niya, isang alaala ng buhay na itinuring niyang basura noon, ngunit ngayon ay siyang tanging kayamanan na nais niyang hawakan. Sa bawat tunog ng kadena na humihila sa katahimikan ng gabi, nararamdaman ni Dante ang unti-unting pagkabulok ng kanyang kaluluwa. Ang pagsisisi ay hindi na sapat. Ito ay naging isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa kanyang huling hibla ng pag-asa. Napagtanto niya, sa gitna ng kadiliman, na hindi sila nang sumira sa kanya, kundi ang sarili niyang kasakiman. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang tahimik at malinis na nursing home na pinopondohan ni Len, nakaupo si Doña Carmen sa kanyang wheelchair sa tapat ng bintana. Nakatingin siya sa mga bituin, ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Ang mga nurse ay mababait, ang pagkain ay sapat, at ang paligid ay payapa. Ngunit ang katahimikan ay tila isang parusa. Walang mga kaibigang bumibisita, walang mga taong pumupuri sa kanyang yaman, at walang anak na naroon upang hawakan ang kanyang kamay.
Naalala ni Carmen ang bawat masasakit na salitang ibinato niya kay Len. Naalala niya kung paano niya tinawag na katulong ang babaeng ng mga yon ay siyang tanging nagbibigay sa kanya ng bubong at pagkain. Ang bawat subo niya ng pagkain ay tila may lasa ng abo dahil alam niyang ang bawat sentimo nito ay nagmula sa kabutihan ng taong kanyang inalipusta. Ang kanyang huling hiling ay sana, kahit isang beses lang, ay muling marinig ang boses ni Len na tumatawag sa kanya kahit hindi na ito puno ng paggalang. Samantala, sa loob ng isang makulay na silid sa bahay ni Len, ang tunog ng mga krayola na kumikiskis sa papel ay ang tanging maririnig. Si Maya ay seryosong nakayuko sa kanyang mesa. Ang kanyang dila ay bahagyang nakalabas sa tindi ng konsentrasyon. Ang kanyang mukha ay masigla, ang kanyang mga pisngi ay mapupula, at ang kanyang bawat paghinga ay malalim at malaya. Isang himala na bunga ng pagmamahal. Dahan-dahang pumasok si Gab sa silid. Bit-bit ang isang baso ng gatas. Tumayo siya sa likuran ni Maya at pinanood ang ginagawa ng bata. Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Gab nang makita ang iginuhit ni Maya. Isang pamilya. Isang babaeng nakangiti, isang maliit na batang babae, at isang matangkad na lalaking may hawak na malaking itim na payong na kumakanlong sa kanilang dalawa. "Tito Gab, look. I made this for you," ang masayang sabi ni Maya habang itinataas ang kanyang gawa. "Kasi po, hindi na kami nababasa ni Mommy sa ulan dahil sa'yo." Naramdaman ni Gab ang isang kakaibang antig sa kanyang puso. Inabot niya ang drawing at dahan-dahang hinaplos ang buhok ni Maya. "Napakaganda nito, Maya. Ilalagay ko ito sa opisina ko para lagi kong maalala na mayroon akong 2 prinsesang kailangang protektahan." Lumitaw si Len sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinagmamasdan ang tagpong iyon. Hindi na siya ang babaeng nakayuko sa hirap. Sa bawat sulyap niya kay Gab at sa kanyang anak, nakikita niya ang katuparan ng isang panalangin hindi niya inakalang pakikinggan. Ang golden moment na ito, isang bata na nagbibigay ng drawing sa lalaking hindi niya kadugo ngunit nag-alay ng buhay para sa kanya, ay naging sapat na dahilan para tuluyan ng bitawan ni Len ang lahat ng pait ng nakaraan. Habang naghahanda ang buong bahay para sa pagtulog, may isang huling katanungan na nananatili sa isip ni Len. Inabot ni Maya ang drawing kay Gab at sa gitna ng katahimikan, may isang maliit na detalye sa drawing na hindi agad napansin ni Gab. Isang maliit na puso ang nakasabit sa gilid ng Tito Gab at may nakasulat na pangalan sa ilalim nito na magpapabago sa kanilang lahat bukas. Ang bakuran ni Len ay nababalot ng isang mahiwagang liwanag mula sa maliliit na bumbilya na parang mga bituing bumaba sa lupa at sumabit sa mga sanga ng puno ng mangga. Ang amoy ng inihaw na pagkain at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin ng gabi. Ito ang ika-6 na kaarawan ni Maya, isang selebrasyong hindi lamang para sa pagdagdag ng kanyang edad, kundi para sa kanyang muling pagsilang at kalusugan. Ang tawanan ng mga piling kaibigan at mangilan-ngilang kamag-anak na nanatiling tapat kay Len ay tila isang musikang bumabalot sa buong paligid. Sa gitna ng damuhan, masayang tumatakbo si Maya. Ang kanyang pisngi ay kulay rosas at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galak. Wala na ang mga anino ng sakit at takot. Ang bawat hakbang ng bata ay puno ng buhay at sigla. Nakatayo si Len sa gilid ng beranda. Pinagmamasdan ang kanyang anak. Isang baso ng wine ang hawak niya, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad sa layo ng narating niya mula sa gabing iyon ng ulan at kataksilan. Isang mainit na presensya ang naramdaman niya sa kanyang tabi. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang bango ng pamilyar na pabango at ang kakaibang katahimikan ay sapat na upang makilala niya si Gab. "Napakaganda niya, di ba?" Mahinang sabi ni Gab habang nakatingin din kay Maya. "Oo, Gab. Parang panaginip lang ang lahat ng ito," sagot ni Len.
Sabay sandal ng kanyang balikat sa balikat ng lalaki. Isang simpleng pagdampi, ngunit puno ng tiwala. Lumapit si Maya sa kanila, hinihingal at may malapad na ngiti. Tito Gab, Mommy, look at my new doll. Inabot ni Gab ang isang malaking kahon na may makulay na balot. Happy birthday, Maya. Mayroon pa akong isang regalo para sa iyo, pero kailangan nating hintayin ang tamang oras. Nang lumalim ang gabi at unti-unting nagpaalam ang mga bisita, naiwan ang tatlo sa ilalim ng malaking puno. Kinuha ni Gab ang isang maliit at pelos na kahon mula sa kanyang bulsa. Akala ni Len ay isang singsing ang laman nito, ngunit nang buksan ito ni Gab, isang makintab na susi ang tumambad sa kanya. May nakaukit na maliit na pangalan sa tag nito, Rivera Santos Residence. Hindi ito singsing ng kasal, Len. Hindi pa ngayon. Paliwanag ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Ito ay susi ng isang bagong bahay na ipinatayo ko malapit sa opisina mo at sa paaralan ni Maya. Nakapangalan ito sa ating tatlo. Gusto kong malaman mo na mayroon ka ng tahanang hindi mo kailangang katakutan. Isang lugar kung saan ikaw ang reyna dahil sa pagmamahal, hindi dahil sa tungkulin. Napatakip sila ng kanyang bibig. Ang mga luha ng kaligayahan ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hinawakan ni Gab ang kanyang mukha. Ang kanyang mga ibudaliri ay maingat na pinupunasan ang bawat patak ng luha. Hindi kita ililigtas araw-araw, Len, dahil alam kong kaya mo, dahil napatunayan mo ng mas matatag ka sa kahit anong bagyo. Bulong ni Gab. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ni Len, pero ipinapangako kong lagi akong nasa tabi mo habang nililigtas mo ang sarili mo. Hinding-hindi ka na muling maglalakad sa ulan ng mag-isa. Sa ilalim ng malawak na langit na puno ng mga bituin, dahan-dahang iniyuko ni Len ang kanyang ulo at isinandal ito sa dibdib ni Gab. Narinig niya ang matatag at mabilis na tibok ng puso ng lalaki. Isang tibok na tila sumasabay sa kanyang sariling hininga. Naramdaman niya ang mga bisig ni Gab na yumakap sa kanya ng mahigpit, isang yakap na nagpaparamdam na sa wakas. Narito na siya sa kanyang tunay na tahanan. Si Maya ay lumapit sa kanila at yumakap sa kanilang mga binti. Ang kanilang tatlong anino ay naging isa sa ibabaw ng damuhan. Ang lahat ng pait, ang lahat ng pagnanakaw sa kanyang dangal at ang lahat ng sakit ng kahapon ay tuluyan ng natunaw sa init ng sandaling iyon. Ang naging wakas ng kanyang paghihirap ay naging simula ng isang buhay na mas makinang pa sa anumang hiyas. Ang ngiti ni Len sa gabing iyon ang naging pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Isang ngiti ng tagumpay, ng pagmamahal, at ng isang babaeng muling nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng pagkawasak. Ang gabi ay natapos ng may katahimikan, isang katahimikang hindi na nakakatakot, kundi puno ng pangako ng isang bukas na laging may liwanag. Ang pagsikat ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa malawak na asul na dagat. Nakatayo si Len sa balkonahe ng kanilang maliit na rest house. Hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Ang hangin ay may amoy ng asin at kalinisan. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya na ang bawat paghinga niya ngayon ay malaya na mula sa bigat ng kahapon. Sa loob ng maraming taon, inakala ni Len na ang pag-ibig ay isang utang na loob na kailangang bayaran ng sakripisyo at pananahimik. Inakala niya na ang pagtitiis sa gitna ng kataksilan ay tanda ng isang mabuting asawa. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang maliliit na alon na humahalik sa buhanginan, napagtanto niya ang isang mahalagang katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi isang gobyernong diktador na nag-uutos ng pagsuko. Ito ay isang tahanang nagbibigay ng puwang para ikaw ay lumago. Maraming nagtatanong sa kanyang puso kung napatawad na ba niya si Dante. Ang pagpapatawad para kay Len ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa sakit o ang muling pagbubukas ng pinto para sa taong wumasak sa kanya.
Ang kanyang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang hayaang ubusin ng galit ang kanyang kasalukuyan. Pinatawad niya si Dante dahil nais niyang palayain ang kanyang sarili mula sa tanikalan ng poot. Ang katarungang nakamit niya sa korte ay sapat na para sa batas, ngunit ang katarungang nahanap niya sa kanyang sariling puso ang siyang tunay na nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ang kapayapaang tinatamasa niya ngayon ay hindi isang tahimik na buhay na walang problema, kundi isang matatag na pundasyon kung saan alam niyang hindi na siya muling malulunod. Ang kapayapaan ay ang makitang mahimbing na natutulog si Maya na walang kaba sa dibdib. Ang kapayapaan ay ang maramdaman ng kamay ni Gab sa kanyang balikat, isang hawak na hindi nagmamay-ari, kundi nag-aalay ng suporta. Sa huli, ang aral na iniwan ng kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti o pagbangon mula sa pagkatalo. Ito ay tungkol sa halaga ng isang babae, na ang isang ina, kapag dinala sa dulo ng kanyang pasensya at pagmamahal, ay kayang maging pinakamalakas na bagyong wawasak sa kawalang katarungan, na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo o ng mga pirma sa papel. Ang tunay na pamilya ay pinipili araw-araw, inaalagaan ng may respeto at pinoprotektahan ng may katapatan. Narinig ni Len ang mga yabag ng paa sa likuran niya. Hindi na niya kailangang lumingon. Naramdaman niya ang maliliit na bisig ni Maya na yumakap sa kanyang baywang at ang mainit na presensya ni Gab na tumabi sa kanya upang panoorin ang ganap na pagsikat ng araw. Ang ganda ng umaga, di ba, Mommy? Ang masayang sabi ni Maya. Oo, anak. Napakaganda, sagot ni Len habang hinahaplos ang buhok ng bata. Tumingin si Len kay Gab at sa katahimikan ng kanilang pagtitigan, nakita niya ang lahat ng kanyang bukas. Wala ng ulan, wala ng dilim. Tanging ang liwanag na lamang ng isang bagong simula ang namamayani. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi nagtapos sa isang trahedya. Ito ay nagsimula sa isang tagumpay ng puso, ng dangal at ng tunay na pagmamahal.